tinatawagan ko na po ang ating first speaker of the day, Sister Susan Garcia. Hello! Sorry po sorry po. Kamusta ka po? Okay, parang bigla akong kinabahan. Okay, tanongin ko lang po muna, no? Survey. Sino na po ang nag-lead ng worship dito? Sa mga communities nila. Sino po? Sino po kami naman pong bayan? Kamay na po. Ayan. Yun, amen. So, hindi na po kayo, wag na po kayo matindi. Okay, sino naman po dito ang music ministers o yung sa music ministry? Taas ang kamay. Yan, dami, no? Siyempre, okay? Now, tanong ko po, sino yung hindi pa na-assign sa worship? Hindi pa siya na-assign. Hindi pa nag-worship leader. Yan. So, after this talk, bibigyan kayo ng, sabi nga ni Brother John, bibigyan kayo ng problema ng mga leaders na i-assign na kayo. Pag hindi kayo na-assign, wala ito. Okay? So, handa na kayo, ha? Okay. Sino na ho ang naka-attend ng worship and music enhancement seminar? Yan, nasa kamay. So, uwi na rin kayo, naka-attend na kayo. Joke lang po yun, joke lang po. Ginigising lang po kayo. So, hindi na natin patatagalin, no? Sasagutin natin ang ilan na katanungan. Okay? So, una po, no? So, to start, napakaganda ng title natin. Heart of Worship, it's all about you. Tingnan natin, it's all about you. Okay? So, first question. Siyempre, kailangan natin balikan. What is worship? You know? Wala ko. Wala ko. You know? Okay, so what's worship? So when we say worship, no, ito po ang ating definition. Na pinaka-simple, pinaka-basic. Basic na, sasabihin mga estudyante, basic. Okay? What is worship? Pwede natin basahin lahat. Okay, 1, 2, 3, go! Worship is the appropriate human response in word and in deed to the revelation of God's covenantal love through, with, and in Jesus. So covenantal love through Jesus, with Jesus, and in Jesus. Amen? So lahat nakatuon kay Jesus. Amen? Now, so meaning to say, worship, no, ayun, no, sorry, hindi masyadong kita from Isaiah 43:21. The people I formed for myself, says the Lord, they shall declare my praise. They shall declare my worship. Everything about praise. Okay? So meaning to say, no, next slide. Okay? We are created to worship. Amen? And this is the practice. Ganyan lang daw nga, sabi nga, ang gagawin natin sa langit. At yun ay mag-worship. Ay, exciting! So, langit, puro worship. Ay, ang sarap. Okay, pero dito pa lang pwede na natin gawin. Let us continue to worship. Now, second question. Who is the worship leader? Ayan. Okay. Sino ba? Now, there are 3 main tasks of a worship leader. Let us recall. Ano ba dapat ang ginagawa, no, gawain ng worship leader? Una, the leader ushers the community into the presence of God. Definitely, yung mga umaattend po sa prayer meeting, maaari ang mga iniisip pa nila ay yung mga gawain sa bahay, yung mga anak, yung mga problema sa bahay, yung mga trabaho. So tayo bilang worship leader, i-lead natin, i-usher natin sila
into the presence of God. And second task, kailangan as leader, parang teacher din, no? Okay, nagpro-promote tayo ng atmosphere conducive to worship. O ang teacher, conducive to learning, kaya inakaayos na lahat, kailangan tahimik and everything, maging conducive. Tayo as worship leader, kailangan maging conducive to worship, to the presence of God. Tayo yung magdadala, He is here, nandito ang Panginoon. We should give the highest respect, and that is reverence to God. Amen? And then third, he or she encourages the community's participation. As worship leader, taas natin ang ating kamay. Pwede natin kumikip tayo so that conducive, para makakus tayo sa presensya ng Panginoon. We can ask the community, let us close our eyes. Pero huwag na matutulog, no? Okay? Let us close our eyes, taas ang kamay, especially taas ang kamay. No, that's a form of giving praise and worship. And at the same time, keeping order. Okay? Now, second task, the criteria for an effective witness. Isa-isa natin, ano, Mami Grace, okay? Para ano, okay. Kung gusto natin maging effective, at ito ang pinakamahalaga. Okay? Kahit na napakahusay mo na magsalita sa harap, no? Sanay na sanay kang tumayo sa harapan, okay? Mahusay ka kumawit and everything, matalino ka, maganda ka, pero ano ang pinaka-importante? Dapat meron tayong relasyon at personal worship. Yan ang alagaan natin. Yung tayo mismo, hindi lang sa community, kundi sa personal nating buhay, sa sarili nating mga tahanan, sa sarili nating mga gawain, we should have a personal worship with the Lord. Amen. That is regular and rich. Alala ko lang si Moses, nung siya ay nagtagal doon sa mundo, okay? At nananalangin lang siya. Pero pagbaba niya, ano ang nakita ng mga Israelites? Nagniningning ang kanyang mukha dahil sa presensya ng Panginoon. So as a worship leader, kailangan makita at maramdaman ng ating nililid na makapiling natin ang Panginoon. Tayo, meron tayong personal worship. Amen? Kaya, sabihin niyo sa mga leader niyo, okay, kung pag inassign kayo, dapat matagal para makapaghanda. Amen? Okay, next. Growing, ayan, no? In connection to that, dapat patuloy natin kilalanin ang ating Panginoon. Paano natin ililid sa presensya niya kung tayo mismo ay kulang sa kaalaman sa Panginoon. And third, no? Sabi nga doon sa third, so by the way, doon sa second, dapat we have a personal relationship with God. Hindi pwedeng wala tayong personal na relasyon. And it's good, we are all charismatic. At yan, kung tayo nag-CNSS, yan, doon tayo na-develop to have a personal relationship with God. Love of God is the first and foremost criteria to be effective. Amen? And dapat din, bilang tayo yung nag-lead sa congregation or sa community, kailangan receptive tayo at kilala natin ang fellow worshipers natin. So that paano natin sila din. Kung mga kabataan yan, no, dapat, no, i-lead natin yung mga kabataan. Kung mga senior na mga katulad natin, okay, kailangan din, no, i-lead natin itong mga kapatid natin ito. So we need to know. Kaya kailangan talaga yung nakikipag-usap ka sa Panginoon. Okay? And obey God daily. Alam naman natin yan. To be a Christian is obeying God daily. Doing what God wants us to do. Amen? Amen. Ay, sabihin mo, bigat pala. Pero hindi. No? We are all lovers and Christian.
Lola si sister. Pagkakaya-akit. Okay, ways to improve our worship. One, of course, improve our relationship with God. Alagaan natin ito araw-araw. Lagakit natin ito, kahit, di ba? Lagakit dito, ay, lagakit ako, kalimutan, hindi. Balik at balik tayo. Let's improve our relationship with God. And improve our knowledge of who God is. At dito papasok yung halaga na magpapasa tayo talaga ng Bible. Amen? Amen. So, pero, sabi nga, naalala ko lang may take away sa recollection. What is important is who we are. Not our talent. Siyempre mahalaga yung paano katulong. Pero what's the most important? And that's who we are. And that's love and relationship with God. Yun na. Amen. Ito lang, singin ko lang. Hindi ko to, lagi, pag binibigay ko talk na to, naalala ko, Mami ni Jojo. Ano? Yung Mami ni Jojo, si Sister Nita. Ano yun, noon, nahiya pa siya kasi, tago. Galing siya Bisaya, di ba? Bisaya siya. Kasi may pundo May pundo siya. Pero alam niyo, nag-delete siya ng worship. Noon ay sinasabi ni Jojo, sa saan naman pala, at sa community namin. At siya ako. Kasi, kumbaga yun nga may punto, hindi naman siya gano'n kumakanta, hindi siya sanay sa harapan. Pero, ramdam mo yung personal niyang relasyon sa Panginoon. Kaya nalibig niya namin at makakatch ka talaga when she leads the worship. Amen? Mami, makikita na siya, magdadala ng tama ba ako? Next, how to lead the worship? Okay, paano tayo lead the worship? First, we should have personal revelation. Mahalaga ito okay? Kailangan may personal. Paano? Spend time with the Lord. Okay? Sabi nung isa nang naalala ko, may nasabi ako, ang sarap na ina-assign ka kasi napipilitan ka. No? Talagang basahin at talagang alamin mo ano ba ang mensahe ng Panginoon. Ang laki-laki kinalago ko sa pag-assign ng isang taong nasa likuran. Bata ako noon, ina-assign niya ako maging worship leader. Pero ano ka na ikinalago? Amen? Amen. Dahil pumuti na yung buwan ko. Okay, prepare. Let's start off. Yung lalo mga bago. We can start by having personal notes. Ang dami talaga nagsusulat-sulat pa ako. Sipag-sipag ko. Pero minsan hindi nasusunod. As the Spirit leads. Okay? Pero at least alam mo, ano yung paano sunod. Kasi you should keep in order the worship. Okay? Make it happen. Yes. Okay? Select the songs to be sung. Before the meeting, huwag yung bigla ako, nabibiglain ng mga music ministry. Ito kakantahin. Ito kakantahin. Waka-wawa ang music ministry natin. Bibiglain. Hindi nila alam kung ano tutuloy para sila din. They are preparing at sila. Amen to, no? Music minister. Lumalago sila as they prepare the music, di ba? Kayo huwag niyong bibigyan. Ang mga music ministers natin. Sabihin niyo sa kanila kung ano yung kakantay. You will be the one to select the song. Kasi kayo yung kinakausap nila. Lord, ano ba gusto mo para ma-lead ko sila? Anong songs? Okay? Talagang ask the Holy Spirit. Hindi yung paborito lang natin. Okay? But ask the Holy Spirit. I'm sure, definitely, no doubt about it. 100% kakausapin na niyo. Amen? And we will grow in our relationship with God. Absorb the theme. Kung meron din, ang prayer meeting o Thanksgiving night yun, o kaya baka may talk kayo, meron theme, you can absorb the theme of the prayer meeting, no? Kung let's say meron kayo speaker, meron talk about music. So you can have, in leading the worship, the importance of song. By the way, the song is Christ. Right? Christ. O twice, thrice, prayer. Kaya mahalaga, tandaan natin, we are a team. Hindi tayo solo as worship leader.
team tayo and work as a team. Amen? Tingnan nyo to. Tinuod, worship, music ministry, enhancement. Kasi team to it. Amen? Amen. One part, no? Na mahalaga din sa worshiping leading to develop exhortation. Kumbaga, yung pag-motivate mo sa mga tao. Kasi, ano natin, yung nasabi ko kanina, merong umaaten ng prayer meeting, ay iniisip nila pa, ay, ano ba iluluto ko bukas? Ano ba iluluto ko sa aking mga anak? Ay, yung anak ko may problema. So, we need to exhort. Kanina, no? Si Jojo, na-exhort siya. Kaya mamaya gagamitin natin example yung sa exhortation. So, know your audience. Sino ba yung umaaten? Okay? Okay, about youth, no? Use an exhortation about young people. Yung mga pinaglalaanan nila, especially mental health. Lately, yung mga mental health. So you can adapt that one. So know your audience. Kung ano naman, na yung generalize, no? Hindi nga lang po, sorry. Yung general topic or exhortation. Now, another thing, practical application, no? About your life, about your experiences. Practical application, no? About the experiences in life. And that time is also important. No? Huwag niyong pakakahabaan, huwag niyo na makakalikan. So, ako, isa din take away namin, the balance. Okay? So, minsan kasi baka mamaya, nakakatulog na pa ng inyong community. Dahil 3 oras na kayong nag-e-exhort. Imbis na mag-leave sila sa present, ay umalis na tapos na ang prayer meeting. Kaya kailangan i-limit na. Amen? Tsaka pinatayo mo na sila, no? Dahil naman, nakatayo ako. Dahil sa, yun, know your audience. Alam mo yung mga senior citizen na yun, sa nakakano pinapatayo, no? Baka naman di makakita yun, na mapagod na. Kaya diba na yung mga pagkataang katulad nila, makakatayo tayo ng 5 oras. Pero ito, mga katulad natin, oo, masakit ito. So, know your audience. Okay? So, time. Now, ano yung susunod? Yeah, the guidelines of making effective exhortation. Of course, lagi, priority, Holy Spirit. Pray for the guidance. Not our own spirit, but the Holy Spirit. Amen? Ayaw natin spending time with the Lord. Pray for power and wisdom. Kita yung power ng children kami. Oy, kanina talaga worship. We know that the Holy Spirit. Kila ako na kanina. Hindi na punta na ko. Yung worship natin. Makakakilala ko. Alam mo nag-work the Holy Spirit. Amen? Kaya kapag natin, He's so powerful. He is a full of wisdom. Okay? Now, ayan. Ano ko mag-exhort? Ano ko na kung pwede Bible verse? You can get a Bible verse. Okay? There are times. Actually, ginagawa natin, kung mapansin nyo, yung sinasabi lagi, ito, no? Lalo na yung mga katindahan ko sa community, no? Okay, na-experience nyo to, sa diba, lagi nyo naririnig. Okay? Oo, sinabi ng Panginoon, pag may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan niya, naroon ako sa kaliligtaan na. Di ba narinig natin ang madalas? Di ba lalo na yung panahon natin? Sila pray. Actually, exhortation yun eh. Na nanggaling sa Bible. Na parang alam ng mga ililid mo sa worship mo. The presence of God is real. The presence of God is true. And the presence of God mapigil namin. Kasi hindi lang kami 2. Ako lang. Ang dami-dami namin nagtipon sa ngalan ng Panginoon.
Amen. Amen. Kaya huwag kayo maghihinayang, kung say, ay, dadala mo yung kumanda ng prayer meeting. Tuloy pa rin. Kasi when two or more gather in His name, there I am in the midst. Amen? So, good luck. And choose an experience or example. Yun ang binigay na. Sabi ko, ay, mabitan lang mo. Si Jojo ka lang example na yun. No, yung experience niya. Mula nung siya ay nagkasakit. That can be a good exhortation. Kasi uy, God is real. Kung sa kanya nangyari yun, nangyari rin. That is exhortation. Motivating the community to really worship our God. Okay? And next, relate it to people. Yan, lalo yung pakakasakit, natural sa atin lahat. Cancer. Diba? Makaka-relate sila eh. Okay? Kaya pwede mag-explore dahil nung bumagsak ako sa test. No? Pero nanalangin ako. No? Bumawi ako. Makaka-relate yung mga pagkatahan. So really, if you know who are there in the prayer meeting. Relate. Okay? Amen? Galing nyo? Oh. Parang meron akong gusto sabihin bigla. Okay, guidelines for song selection. Mga music makers ko yan. Siyempre, what are your basis for the selection of songs? It can be from your exhortation. It can be from the Word of God. Naging part mo. Pwede yun. And part of worship and meeting. Yung hindi ka naalala, bago ko lang makalimutan about exhortation. Hindi mo ba nag-exhort? Tandaan natin, ang ating pong worship ay hindi po katulad ng misa na may talagang structure. Yung dapat liturgy of the word muna. Di ba structure talaga yan? Dapat yun ang sunod-sunod. Ang ating pong worship sa araw mga prayer meeting, ito ko natutunan ko sa seminar ko eh. Wala siyang structure. Hindi siya nag-sing in spirit. Hindi ko matell prayer meeting ako ng worship. Hindi po gano'n. Pwede ko wala. Okay? So wala tayong structure. Tandaan po natin yan, no? Okay. Now, ang exhortation, pwede sa umpisa. Commonly sa umpisa. Kasi dinilin mo nga sila. Pinomotivate mo sila. Okay? Kagaya nung kanina, no? Kay Brother Joel. At the start. Or there are times, pwede namang in-between songs. Okay? Para let's say, nakakanta. And then, para ma-feel nila yung kanta mismo. Sometimes, kunin mo lang yung lyrics ng kantang susunod. That can be an exhortation. Okay? Lalo na kung let's say, ang kanta mo, 10. Ay, tempo naman. Sobrang magkakaroon. Oo, concert na yun sa mga sister. Okay? Oo, 10 siya na lang. So, it can be in between songs. Pwede naman. O pwede at the end, no? Bago sila umupo, pero huwag nilang makalimutan. Ay, daling river pala. No? Nangusap siya. Amen? Gets mo ba natin? Am I making sense? Yes. Okay. Now, so ganun ito, songs kaya ito in between. Okay? So, pray for the guidance of the Holy Spirit. Lord, anong gusto mong kanta? Tapos, no? Pag binigyan ka na ng 10 kanta, tandaan nyo, every time kahit isa, look kanina. Kailangan kasi natin ang Holy Spirit, kaya tingnan natin, kung nakita din sa worship natin, asking for the Holy Spirit. Isa lang yun, pero wow! The word of the Spirit, the presence of God. Amen! Now, choose songs that best fit or parts of the
prayer meeting or kaya part of your worship. Now, Sister Mariba, nag-uumpisa lang ako eh. Sabi mo nga walang structure. Yung paano gagawin ko? Ano unahin ba? Ano? Now, as a starter, bilang beginner, pwede pa rin natin sundan yung acts. Pwede pa rin yun. O kaya, acts. Okay, acts. You can start with adoring God. Lord, anong adoration song ang gusto mo? And then, contrition. No? You can choose a contrition song. No? Yung mga, I'm sorry. Kung ano yung mga kanta, coordinate with the music minister. Huwag mag-aaway ang worship leader at saka music minister. Dapat nag-coordinate. Amen? So, acts. Adoration, contrition, thanksgiving. Okay? Pagpapasalamat. O, lalo na. Ang presensya talaga ni Lord ay nakamkaman mo sa worship. Hindi ka thanksgiving song. Kasi iba-ibang klase yung songs eh. Pero worship songs, praise songs, thanksgiving song, contrition song. Okay? Now, pwede rin naman cats. Ano yung cat? Ay, yung F supplication. Pwede yung supplication kasi lagi na tayo pag nagpe-pray eh. No, sabi nga ng mga speaker, pengin mo ko na sinasabi, pengin ito, pwede na natin lagay na yung sa huli ng prayer meeting. Di ba may closing prayer tayo? Doon na lang natin. Talagang focus tayo in adoring God. Now, pwedeng cat. Sino natin S? Pwedeng cat. Paano? Usually maganda rin yung cat. Why? Kasi inuuna mo yung pagtingin ng tao. So that he can somehow alisin yung baggage. Mga kasalanan, baggage, di ba? So we can ask forgiveness, contrition. And then we can adore. Lord, nagaling mo. Pinupuri kita. Lord, how great and magnificent you are. Tapos sundan mo ng kantang magnificent. May kanta ng magnificent. Sundan mo nun. Wow! Naman. Okay? And then, thanksgiving. Lord, thank you for your presence. Ngayon, paano? Naku, hindi ako nakapag-contrition, hindi ako may kulang. It's okay. What is important is you adore and worship. Amen? Yun ang mahalaga. Adoration and worshiping our Lord. Amen? Pwede na kayo. Parang nakita ko dito yung hindi pa nag-worship leader. Exciting. Exciting. Now, you can also try. Lalo may mga beginner. You can try in your own personal life. Dami ko yung kanta. In your personal life. Because, alam nyo, no, when leading the worship, kasi may kanta tayo. What's your task as well? Ano yung dapat mong gawin para maligtas mo sila? Kailangan yung kanta, maging kanta nila. They can sing the song na galing sa kanila. Hindi yung kumakanta lang tayo just for the sake na makanta yun. Kailangan ma-assure mo sila that the song is coming from the heart. Amen po ba? Kaya there are times yung paulit-ulitin mo yung lyrics ng song, nakakatulong po yun. Amen? Gets mo na rin. Coordinate. Natingnan nyo, guidelines, coordinate with the music. You are a team. You are not a separate entity. You are a team. Okay, now actually, denial. Be visible and get invisible. Susunod ko lagi pag sineshare ko to. As a worship leader, yes, kailangan tayong nakikita. Kasi si worship leader, hindi naman nakatasan kami. Parang wala lang eh. Nakikita tayo, kumakakas na lang kami. Really adoring and praising. Pero yet, invisible. Hindi tayo ang bida. Hindi tayo ang sentro.
dapat as we worship, si Jesus ang Panginoong Diyos ang namin. Kasi siya ang kita. Amen? Hindi ang music ministry ang binamagandila. No. Hindi ang worship leader ang bida. Amen? Palakpakan ang bida. Be natural. O ano? Ayan, si Sister Nita, napaka-natural niya kasi she is the worship. Eh, huwag yung, kailangan magkaya ko siya, kailangan magkaya ko itong worship leader. Very, kung hindi naman yung ikaw, huwag mo nang gayaan, baka maging conscious ka ba, kailangan magkaya ko ito. Wala ka na tuloy sa reading and worship. Just be natural in the presence of God. Amen? Yes. Be volleyball. Kailangan din eh. Hindi worship leader ka. Ay, taas ang kamay. Ikaw lang ang nakakarinig. Di bali, kung malakas ang boses mo, natulad ko, parang trumpeta. Ay, trumpeta ba yun? Ano ba yun? Yun na, okay? Minsan kahit wala akong mic eh. Sanay po kasi ako sa klase. Pero kailangan, ay mahalaga yung may microphone. Para lahat. Kailangan makinig ka mula dito sa harapan hanggang sa dulo-dulo. Kailangan makinig ka. Eh, dinulig mo sila eh. Mami nag-exhort ka. Ano daw? Ano daw? Eh, hindi yun na nakaintindi nila. Hindi na tuloy sila na-focus eh. Tandaan natin. As leader, worship leader, pinopokus natin ang mga tao sa Panginoon. Amen? And then, eye contact, no? Pag ikaw nag-exhort, pag ikaw ay nag-exhort mo sila, itaas ang kamay, tingnan mo sila. Taas ang kamay. Uy, ako noon, galing-galing. Uy, galing, kinausap ako ng Lord. Sino kinakausap mo? Sino ang nililid mo? Yung mga butike. Andito. Amen? Be in control of the present. Ikaw yung magpapatakbo eh. Ano ba ang gagawin na nila? Mag-ask forgiveness na ba? Mag-thanksgiving. Kailangan ka rin pagkakandaan mo. Ano yung susunod mo na gagawin? Amen? These are our tasks. Yan. Ang dami kayo. Teka, parang ako kinakakalimutan ako. So, tandaan natin ayan yung sa singing in spirit. Yan, dagdag ko lang. Yun yung iniisip ko, ano ba kailangan idagdag pa? Sa singing in spirit, huwag yung pilit. Huwag yung pilit, alam, singing in spirit. Pag hindi na singing in spirit, hindi kami nag-worship. Huwag natin pilit. Huwag hindi. Kasi mararamdaman mo yun eh, as you continue singing the song. Okay? Kusa siya yung mag-hallelujah. Kusa na, yung pag talaga alam mo ng feel na nila ang Holy Spirit. At ikaw din, feel mo na, no, that the Holy Spirit is already working. There are times, no, when you lead the worship, it will take time to be there. Pero minsan, ang bilis. There are times kahit within a short span of time, mararamdaman mo yung galaw eh. Kaya mahalaga talaga yung meron kang inaalagaan mo yung personal na relasyon mo sa Panginoon. Yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Kasi mararamdaman mo na siya yung gumagalaw, hindi ikaw. Hindi yung galing mo.
kundi yung galaw niya. So, kung talagang ganda, have the singing. There are times yung habang kumakanta, yung bang just pause, yung bang just, ako minsan, yung, tapos really focus on the Lord. Hanggang unti-unti, nakapansin mo na ba na, hallelujah, hallelujah. Or sometimes, yung singing in tongues, na hindi mo na alam yung sinasabi mo. Kasi it is the Holy Spirit. Mamaya, yung i-lead kayo, no? I-lead itong community na itong in singing and speaking. Pero yun lang ang ano sa inyo po, huwag niyo pong i-lead. Okay lang po kung hindi po tayo nag-sing. Ayun ba yung dati? Ito dati. O hindi siya nag-come, Holy Spirit, I need you. Kailangan dati, mandato yun. No, yung mga panahon pa namin nila, brother. Mandato yun. Kailangan mag-itin yun. Pag hindi ginamit yun, hindi nag-worship. Hindi po. Alam ng Holy Spirit's home. Now, there are times kami, inaamit namin pa din yun. Pero hindi ibig sabihin pag hindi mo ginamit yun, hindi ka nag-worship. There is no structure, format in a prayer. Kailangan yung format ng Holy Spirit. Amen? So be sensitive in the work of the Holy Spirit. How? Alagaan ang personal na relasyon. Obey God. Amen? Now, are you ready? Go on and lead. Sabi nga dito, mahaba, no? Go on and lead the worship as you are able. Even if you cannot yet be everything that you should be a worship. Oh, sister, ikaw ang mag-lead ng worship sa prayer. Ayoko, hindi pa ako ready. Hindi pa ako equipped. Kaya ka pa magiging equipped. Pag nandito ka na sa kabrao. Kung alam mo, bakit ka ina-assign ng leader mo kung hindi niya nakikita si Jesus sa iyo? Alam niya, pag-alam niya that you are able. Do not wait to be a perfect word. No, ako yung unang-unang inasan sa tayo, nakakasan sa akin. Brother Greg, I was so young then. Yes po, okay ka, baby, opo. Pero si Lord na hindi ko na makalimutan. But that's a sister, pag nag-pray, parang binabasa, yung talagang, kasi po, Holy Spirit na po, yung lumalabas sa bibig ko, yung parang binasa, parang hindi siya nawawala ng salita. Kahit ako nabubulan. Pero I just said yes. And the Holy Spirit works. Siya yung nagbigay na ng mga prayer, paano ko idadasalin po yung sa kanya lang po. Okay? Sabi ng gano'n, or you may never lead. Mili ka, mag-leader ka, hindi kailangan ko maging perfect worshiping. Hindi ka na makakapag-lead, sister. Okay, leading, ayan, ang ganda talaga nito. Leading in worship is a growing experience. Doon tayo lumalago. Okay, ako laki talaga ng kilalago ko. So, pag-aas tayo ng isang taon. Ang laki. Ang hindi na po lumago sa akin yung height. Okay. It is a process of learning. Totoo po yan. It is a process. Dati, mga nagigilid ako, tapos, parang hindi ko sila nagigilid. Hindi. Go on. Still lead. That's a growing experience. Okay? And then, ito ang pinakamahalaga. God knows the heart. Not the outside appearance. If your heart is right with God, you are ready to lead in worship.
Are we right with God now? If you said yes, you are ready. Amen? A heart that longs for God and rejoices in His presence. Look, that's the best qualification. Not our beauty, not our skills, not our life. It will follow na yung skills and life. But what is important, you rejoice in the presence. Amen? So are we going to say yes? Yes! Amen! And finally, First Samuel 16:7. The Lord said, man looks at the outward, ang mga tao ang labas ng Pilipinas. Pero ang mahalaga ay ang puso. Let's say that worship, nag-lead ka ng worship, tapos papakalita ka ng leader mo. Hindi maganda yung worship. Baka ma-discourage ka. There are times when ang gano'n, baka makakuha ka ng bashing. Okay? Pero remember, God knows.